today, pag-usapan natin in continue ang ating Voltes 5 Legacy at natapos tayo doon last time sa ating episode 51 ay ngayon dito tayo sa episode 52 natin. And again, mabilisin lamang kasi hinahabol natin ang episodes natin ngayon ng Voltes 5 Legacy. So siguro sa mga susunod na mga vlogs ko, I think patapos ko ang episode 54, siguro magiging group na talaga siya na video kasi medyo mahaba talaga kung iisa-isahin ko pa. So ayun, let's do this, let's go! So in episode 52, nagsimula ito nang dumating ang ating Voltes 5 team sa Camp Big Falco nang natalo nila ang Beast Fighter na si Zyrus at sorry sila at nag-thank you kay Dr. Hook dahil sa ginawa nitong technique at tinuro sa kanila na technique at training para hindi sila matalo at magbigay ng kapanalunan nila kay Zyrus. Sabi dito ni Dr. Hook is talagang dapat meron na lamang sakripisyo, hardship para sa training para magkaroon ng goal at magkaroon ito ng bunga. Ano pagkatapos nandun sa isang parang shooting range na tinitira nila or binabaril nila ang isang Bosanian armor gamit ang isang normal, and I think that's a 45 caliber na baril na binabaril nila ang isang armor ng Bosanian na hindi talaga ito tinatablan. Pero ayun na nga, meron silang nagawang bagong baril dito na pwede nang makapag-penetrate sa armor ng isang Bosanian soldier or siguro ng isang Bosanian talaga. So, pwede yung gamitin para barilin ang isang Bosanian. And next is pinakita dito na papunta na nga ang grupo ni Rutgar dito sa Planet Earth or sa Terra Air 2. At yun, dala-dala niya dito ang lahat ng mga rebuilding Bosanian at also si General Watson. And then nakita ito ng ating Earth Defense Force na itong mga unidentified flying object or UFO natin ay palutang-lutang or nandun na sila sa may orbit ng ating Jupiter. Kaya ayun, mabilis daw ang kanilang galaw. And then in-update din ito ni Dr. Hook sa ating mga Voltes 5 team at nagtataka sila kung ano ito, another Bosanian naman ba to? Susulong na naman ba? Pero nagtataka sila kasi ang konti lamang. At dahil sa balitang yun, naisipan ng mga Voltes 5 team na i-intercept ang papalapit na mga UFO. So ayun, pumunta sila sa kanilang mga Voltes 5 vehicles at nag-ready na para mag-intercept sa mga UFOs na ito. At dito, nakausap ni Zul si Emperor Zambojil at meron siyang binigay dito na misyon para kay Zul kasi nalaman nila na paparating na si Rutgar sa planetang Earth kasi sila ay nakatakas doon sa Bosania. At ang gusto ni Zambojil dito ay dakpin si Rutgar para hindi ito makarating sa planet Earth at hindi ito malaman ni Zardos na papunta na rin pala si Rutgar sa planetang Earth. So ayun, gumawa ng paraan si Zul dito. And then nakapasok na nga sila Rutgar sa planet Earth, sa atmosphere ng planet Earth, and then nag-intercept ang Voltes 5 team, which is akala nila kalaban sila, kaya ayun tinira nila at pinasabugan nila ito ng mga different weapons sa kanilang mga Voltes 5 weapons or Voltes 5 vehicles pala. At si Rutgar naman ay lumapit doon sa Voltes 5 team at ang Voltes 5 team naman ay nag-decide na ang lalapit doon sa isang spaceship na parang let's say parang leader ng mga UFO ay si Steve, which is ang Volt Cruiser. At ayun na nga, nagpalapit sila. And then, doon na nakita ni Steve na ang sakay nun ay ang kanilang papa na si Neil Armstrong. And then, ayun na, nagsimula na naman ang mga emosyon at damdamin ng ating Armstrong brothers. At sabi nga dito ni Mark, hoy, magpapadala na naman ba kayo? Baka another na naman yan, napadala ng mga taga Bosania na sasabihin na naman papa nyo. Tapos, again, spy na naman pala. And then pagkatapos nun na nakita nila na papa nila is dumating ang skull ship at ang kumuha ng skull ship ay si Zul para kunin or dakpin si Rutgar at maitago ito kay Zardos. So ayun na nga, nagkalaban-laban pa. So pag nang dumating yung skull ship, akala pa ng mga Voltes 5 team na ayan talagang kalaban sila kasi meron pang nandyan pa nga yung skull ship. So I think kalaban talaga yung mga UFO na yon. So yun yung nasa utak ng ating mga Voltes 5 team natin. And then at the end, hinigop si Rutgar ng skull ship at nahuli siya ni Zul paloob ng skull ship. At ayun na nga, so merong ganun nangyari ngayon. Nakarating na si Rutgar sa planetang Earth, which is ang totoong Rutgar na to. Okay, wala nang mga android or humanoid Neil Armstrong dito. So ayun na nga, nakarating na nga si Rutgar sa planet Earth, and then meron pang trust issues ang mga
Armstrong Brothers, and also the Voltes 5 team, which is silang Jamie at sila ni Mark. And then same with the Camp Big Falcon, ayun din, meron din sa trust issues about dito na hindi sa basta-basta pa magpapapasok kung sino man sa loob ng kanilang base. And then ayun nga, atake na sila ng atake, gusto pa nga nilang habulin ang Skull Ship kasi unti-unti itong tumatakas. Pero ayun, totoo is nahuli talaga yung totoong root guard doon ni Zul sa loob ng Skull Ship at dadalhin siya sa isang sikretong lugar ni Zul. Kasi ang ginawa talaga ni Zul dito is tinakaw niya rin lang naman yung Skull Ship or anong tawag nila doon, parang main vehicle nila or main spaceship nila para or pangunahing sasakyang pangkalawakan, yun pala yung term, na ginagamit nila para paalis ng planet Earth or papunta at paalis ng planet Earth. So, ayun yung nangyari sa ating episode 52, which is exciting. Madali lang, pero yeah, meron tayong mga nalaman dito na talagang buhay si Rutger at pinapamunuan niya ang mga rebuilding Bosenia natin. So, ayun. So, sana, ano mang mangyari dito, sana magkaayos-ayos na ang mag-aama. Yeah, especially na sila si Steve kasi mas malaki yung trust issues ni Steve dito kasi nga siya isang leader ng Voltes 5 team. Pero si Big Bert at si Little John dito, meron talaga silang gustong gusto nila na sana papangan nila yon. Okay? So, yun pa rin, umaasa pa rin yung Armstrong Brothers na bumalik ang kanilang papa at hindi ito patay at buhay ito. Okay? So, yun lamang sa ngayon, yung ating episode 52 natin. At sana, panoorin nyo pang iba ko pang mga videos about Voltes 5 Legacy. Nandiyan lamang sa playlist natin. And if you like this kind of videos and contents, please do consider to like, share, comment, subscribe, and please hit that notification bell para ma-inform kayo sa mga susunod ko pa na mga videos. Okay? At marami pa rin sequence dyan. Just go to my playlist. That's it for now, guys. Thank you so much. Good morning, good noon, good afternoon, good evening, and good night. Jacob Pan signing off. I'm Anime signing off. Let's vote in next time. But for now,